Magandang umaga sa inyong mga bata. Ako nga po pala ang inyong guro sa ika-4 na baitang ng elementarya. Ako nga po pala si Binibini Hanishinki Abayon. At bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po bigyan mo po kami ng magandang kalusugan at iiway sa kapahamakan. At sana po ang aking mga mag-aaral ngayon ay marami silang matutunan sa aming aralin. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon, tayo muna ay mag-ehersisyo. Okay, handa na ba kayo mga bata? Okay. Ang ehersisyo nito ay 5 ka-chikading. 1, 2, 3, go. May 5 ka-chikading, dumapo sa sanga, may lupad ang isa, upat na lang sila, chikading, chikading, naglupad-lupad, chikading, chikading, naglupad-lupad, may 4 ka-chikading, dumapo sa sanga, may lupad ang isa, tulo na lang sila, chikading, chikading, naglupad-lupad, chikading, chikading, naglupad-lupad, may 3 ka-chikading, dumapo sa sanga, may lupad ang isa, 2 na lang sila, chikading, chikading, naglupad-lupad, chikading, chikading, naglupad-lupad, may 2 ka-chikading, dumapo sa sanga, may lupad ang isa, 1 na lang sila, chikading, chikading, naglupad-lupad, chikading, chikading, naglupad-lupad, may 1 ka-chikading, dumapo sa sanga, may lupad ang isa, walang natira. Okay, palakpakan mga bata. Ngayon, tapos na tayo sa ating ehersisyo at magsisimula muna tayo sa attendance. Bago tayo magsimula, mag-attendance muna tayo. Okay. Cleo, Haris, Haya, Cassandra, Pauline, and Wiwi. Okay. Perfect ang inyong attendance. Ay, mayroon palang isa. Si Zendel. Zendel, absent siya ngayon. Bakit naman absent siya ngayon? Okay. Sige, umulan kasi kanina eh. Okay, ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, magbabalik-aral muna tayo ngayon. Mayroon ako mga katanungan at inyo itong sasagutin. Okay. Sino sa inyo ang nakaalala ng ating aralin kahapon? Sino? Okay. Magaling. Ang ating aralin kahapon ay tungkol sa pang-uri. At ikaw, Cleo, ano ang pang-uri? Oo, magaling. Ang pang-uri ay ang salitang naglalarawan. Magaling. Mayroon tayong gagawin na activity. Ito ay tungkol sa pang-uri. Kung kayo ay nakaalala. Ngayon, mayroon tayong gagawing activity. At kung sino yung makakasagot ay bibigyan ko ng puntos. Mayroon akong ipapakita na mga salita at ito ang inyong sasagutin. Ito ay, kung sa English ay scramble words. Ang isasagot nyo lamang ay ako, kami, sila, at siya. Okay. Handa na kayo? Okay. Ito ang katanungan. Sila ang pinakamagaling na volleyball team ngayon. Ano ang sagot? Magaling. Ang sagot ay sila. Unang letra ay S. Ikalawa ay ikatatlo L. At
A. Paano basahin, class? Magaling. Sila. Ilalagay natin dito. Sila. Okay, basahin natin. Sila ang pinakamagaling na volleyball team ngayon. Magaling, palakpakan. Ngayon, ito ang ating ikalawang tanong. Ating babasahin. Kinausap pat lang ng aming guro ukol sa aking grado. Ano ang sagot? Magaling. Ang sagot ay ako. Okay. Ano ang unang letra? A. Ikalawa. K. Ang ikatatlo ay O. Okay. Basahin nyo nga, class. Ako. Okay. Ilalagay natin dito ang sagot. Paano basahin? Basahin natin, class. Kinausap ako ng aming guro ukol sa aking grado. Magaling! Palakpakan ninyo inyong sarili. Okay. Ngayon, ito ang ating tatlong tanong. Lumitaw pat lang ng uwian na. Ano ang sagot? Magaling! Ang sagot ay kami. Ano ang unang letra? Ikatatlo. Ikatatlo. Galing. Apat. Magaling. Ano ang sagot? Magaling. Kami ang sagot. Okay, class. Basahin natin ang tanong. Lumitaw kami ng uwian na. Magaling! Palakpakan ninyo inyong sarili. Mukhang may naalala kayo sa ating aralin kahapon. Ngayon naman, dahil naalala ninyo ang ating aralin kahapon, ay mayroon akong ipapakitang kwento. Ito ay, bago tayo magsimula mayroon muna akong katanungan. Sino sa inyo ang may alam kung anong hayop ang nakatira sa puno? Ito ay mahilig kumain ng saging. Magaling! Magaling, Harris! Ang hayop na yon ay si Matching o unggoy. At may kalawa akong tanong, anong hayop ang nakatira sa ilog? Yung mabangis na hayop. Kumakain siya ng mga buhay. Katulad natin, kinakain niya ang mga tao, hayop na makikita niya sa paligid. Anong hayop ito? Isa siyang mabangis na hayop. Magaling! Cassandra, ang hayop na yon ay buwaya. Ngayon, ang kwento natin na tatalakayin natin ay ang unggoy at ang buwaya. Handa na ba kayo, mga bata? Okay, handa na kayo. Ito ang ating kwento. Makinig kayo ng maigi at mayroon akong mga katanungan na itatanong sa inyo mamaya. Pinagmasdan niya ang
Okay, class. Doon nagtatapos ang ating kwento. Okay, mayroon ako mga katanungan sa inyo kung kayo ay nakikinig sa ating kwento. Okay, ito ang aking mga tanong. Ano ang ating kwento ngayon? O ano ang ating pamagat sa kwento? Ikaw, Cassandra, ano ang ating pamagat? Magaling. Ang pamagat ay ang unggoy at ang buwaya. Palakpakan. Ngayon, ikaw, Cleo. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling. Ang tauhan sa kwento ay sina Matching at ang buwaya. O ang unggoy at ang buwaya. Ngayon, sino makapagbibigay kung anong aral ang makukuha sa kwento? Magaling. Magaling, Harris. Ang kwento ay tungkol sa unggoy at ang buwaya. O kaya't ang ating mapupulot na aral dito ay huwag magtitiwala sa isang kaibigan kung ito ay nagtatraitor sa iyo. Dapat maging matalino ka at maging wais sa pamamaraan mo para maligtas yung sarili mo. At huwag basta-bastang maniniwala kung sino-sino man. Okay, magaling mga bata. Ngayon ay tapos na tayo sa ating pabula. Tayo muna ay pupunta sa ating aralin. Ang ating aralin ay tungkol sa... wait lang. Ang ating aralin ay tungkol sa panghalip. Okay, ngayon. Para sa ating paksang aralin, tignan natin ang mga pangungusap. Napansin ba ninyo ang parang biglang palaging inuulit ang mga pangalan sa pangungusap? Mahirap maintindihan dahil palaging inuulit ang mga pangalan sa pangungusap. Masyado mataas at mahaba kapag inuulit ang pinag-uusapan. Kapag inuulit palagi ang pinag-uusap sa pangungusap. Iyan ang ating paksa ngayon. Ito ay tungkol sa panghalip. Okay, ngayon. Handa na ba kayo malaman kung ano ang panghalip? Magaling. Ito ay aking basahin. Ang panghalip ito ay salitang ihinahalili o humahalili sa ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. Ito rin ay salitang pamalit sa ngalan o pangalan na ginagamit sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. Okay, class. Ang panghalip daw ay from the words of panghalili. So, from words na imo siyang ipamalit sa usa ka sentence o isa ka pangungusap na naglarawan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. Okay, mayroong mga uri ng panghalip. Ito ay panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na panaklaw, at panghalip na pamatdi, panghalip na pamanggit, at panghalip na paari. Ngayon, panghalip na panao. Ang panghalip na panao mula sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig sa Ingles bilang personal pronoun. Class. Ang panghalip na panao daw, ito daw ang naglalarawan sa tao or kita, naglalarawan kita na nagaganap o personal pronoun. Halimbawa, isahan. Kung si Muno ay ako, ikaw, ka, at siya.
Kung tagaganap naman ay ku, mu, at niya. Kung maramihan, si, muno, tayo, kami, kayo, sila. Kung tagaganap naman, natin, namin, ninyo, at nila. Ang panghalip na panaong si, muno ay nakikita sa unahan ng ay at nasa hulihan ng pangungusap kapag walang ay. Ang panghalip na panaong nagaganap ay laging nasa bahaging panaguri at nakikita kasunod ng pandiwa. Class, ang dumdumo na yun perminti ninyo na ang salitang panao ay naglalarawan sa tao or kita. Halimbawa, ako ay naglalaro. Ano ang ginamit kong panghalip na panao? Ang ginamit ko ay ako. Kaya nag-describe siya na ako. Okay? Nayang ipamalitan ang nag-describe siya na ako. Okay? Ito ang ating halimbawa. Ako, ko, kami, kayo, atin, inyo, kita, katamu, at siya. Halimbawa, kami ay naglalakad patungo sa bukid. Ano ang ginamit? O, galing. Ang ginamit ay kami. Naglalarawan na salitang kami na naglalarawan ng panghalip na panao. Panghalip na paari. Ito ay mga panghalip na pumapalit sa pangalang nagpapakita ng pag-aari. Class, dumduman ninyo dapat na ang panghalip na paari ay pag-aari. Example, kung isahan, akin, iyo at kanya. Kung maramihan, atin, amin, inyo at kanila. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod tungkol sa panghalip na paari. Lagi itong nakikita sa bahaging panaguri o pagkatapos ng panandang ay at sa unahan ng pangungusap kung walang ay. Hindi ito dapat sinundan ng pangalan. Hindi ito dapat may sa unahan. Halimbawa, class, kung isahan. Akin ang laruan yan. Akin ang laruan na yan. Ano ang ginamit kong salita? Magaling. Ang ginamit na salita ay akin. Kaya ito nagpapahiwatig na pag-aari mo talaga yung laruan na yun. Okay, kung maramihan, kanila ang gamit na yan. Ano ang ginamit? Magaling. Ang ginamit ay kanila. Ito ay nagbabahagi o nagtutukoy na ang laruan na yun ay kanila. So, pag-aari ang na yun, words na yun. Ngayon, halimbawa, ang bansang Pilipinas ay atin. Ano ang ginamit na panghalip na paaari? Magaling. Ang ginamit ay atin. Ano ang nagpapahiwatig sa atin? Magaling. Ito ay maramihan. So, nagpapahiwatig na atin ang bansang Pilipinas kasi dito tayo nakatira, dito tayo lumaki at dito tayo nabubuhay. At ay hindi dito tayo pinalaki ng ating mga magulang. Kalawa, kanya ba ang magagandang proyekto? O ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit ay kanya. Kaya, nagpapahiwatig na isahan. Kasi, kanya ang kanyang ginamit. Kaya, nagpapahiwatig na yung magandang proyekto ay kanya. Or, nag-question siya, kanya ba yan? So, meaning, nag-question siya kung kinsa to na pag-aari. Okay. Kapag ang salitang nagpapakita ng pag-aari ay nasindan o nauunang pangalan, hindi na ito panghalip. Sa halip, itinuturing itong panuring. Halimbawa, ang bagong damit ay akin. Ang aking damit ay bago. Ang damit ko ay bago. Yan ang halimbawa. Ngayon,
Nandito na tayo sa panghalip na pananong. Ang panghalip na pananong ay pamamalit sa pangalang sa paraang pantanong. Ito ay maaaring isahan o maramihan mula sa salitang tanong, kaya't may pagkahulugang pantanong ay nakikilala sa Ingles bilang interrogative pronoun. So class, dumdumon ninyo permintiha na ang salitang pananong ay nagtatanong. Nagtatanong siya. So, ito ang kinakatawan. Kung tao, kung isahan lamang, ito ay sino. Kung maramihan, ito ay sino-sino. Kung bagay ang kinakatawan, ito ay kung isahan lang ay ano. Kung maramihan ay ito ay ano-ano. Kung bagay na pipiliin, kung isahan lang ay kanino. Kung maramihan lamang ay kani-kanino. Kung taon may ari, ito ay nino. O kung maramihan naman, nino-nino. Kung bilang, ito ay ilan. Kung isahan, kung maramihan, ito ay ilan-ilan. Kung sukat, dami. O gaano, ito ay isahan. Kung maramihan naman, gaano. Kung halaga, magkano. Kung maramihan, magkano. Class, dumdumon ninyo paminti na ang panghalip na pananong ay nag-question sa usa ka tawo. Bagay, pag-aari, bilang, sukat o halaga. Dumduman ninyo kung isa lang ka words, kung pero maramihan lang, balik-balik ko na din nimo. Sample, sino. Na ako'y example or halimbawa. Ang panghalip na pananong ay patanong ang mga salitang ano, ano-ano, sino-sino, nino at alin-alin. Halimbawa, sino ang kumuha ng aking pagkain? So, ano ang ginamit na panghalip na patanong? Galing. Sino? Ito ay naglalarawan ng isang tao. Ito ay naglalarawan ng isang tao kung sino ang kumuha ng kanyang pagkain. Kung ano-ano. Ano-ano ang mga bagay na nakikita natin sa paligid. Kung ano-ano na words is maramihan. So, daghan kayo siya. Kung usa yung nakitaan sa paligid nato. Okay, class? Ngayon, sa panghalip na pamatlig naman tayo. Ang panghalip na pamatlig ay humahalili sa ngalan ng bagay at iba pa na itinuturo sa ngalan ng bagay at iba pa na itinuturo o inihimaton. Ito ay mga salita. Halimbawa ng salita, class, ito, ganito, dito at ito. Ang paglalarawan nito ay hawak niya o malapit sa kanya ang itinuturo. Kung iyan, ganyan, diyan at hayan, ang paglalarawan naman ay malapit sa kanya ang kanyang itinuturo. Kung iyon, ganoon, doon at hayon, malapit sa kanya ang itinuturo. Kaya, ang dito, diyan at doon ay ginagamit kung ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig o maliban sa mga palapatinig na wa at ya. Halimbawa, ligtas diyan ang anak mo. Ang ginamit na panghalip na pamatlig ay diyan na naglalarawan ng malapit sa kanya ang itinuturo. Class, ang pamatlig humahalili siya sa bagay at iba pa na itinuturo na bagay. Naging ritoryan at droon ang dito, diyan at doon kung ang naunang salita ay nagtatapos sa patinig o malapatinig na wa at ya. Lumapit ka rito. Ano ang ginamit na panghalip na pamatlig? Magaling. Ito ay rito ang sagot. Ngayon, panghalip na panaklaw. Ang panghalip na panaklaw mula sa salitang saklaw, kaya't may ipinapahawatig
na pangsaklaw o pangsakop. Ito ay tinatawag na indefinite pronoun. Ang panghalip na panaklaw ay may dalawang uri. Ito ay tiyakan o di tiyakan. So magsimula tayo sa tiyakan. Ito ay mga salitang ginagamit bilang panghalili o pamalit sa sumasaklaw na kaisahan bilang dami o kalahatan ng pangalang tinutukoy. Tiyakan, ang panghalip na kung isahan lang. Isa, iba, bawat isa. Kung isahan mo na siya ang nag-represent or nagpapahiwatig sa kaisahan. Halimbawa, ang isa sa mga gamit ng kanyang dinala ay banig. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit ay isa. Ito ay naglalarawan ng kaisahan. Okay, ikalawa. Sa kalahatan naman tayo. Ilan, madla, lahat, pawang, pulos. Halimbawa, lahat ay natutuwa sa batang may magandang asal. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit na panghalip ay ang lahat. Magaling. Ngayon, dito naman tayo sa di tiyakan. Ang di tiyakan, ito ay ang mga panghalip na pananong na kinakabitan ng man na nangangahulugan na hindi katiyakan ang pinag-uusapan. Halimbawa ay anuman, kanino man, sino man at nino man. Ang di tiyakan dili ka sure kung kana bagyod siya. Anak na ha. Halimbawa, maski kanino man dapat tayo ay nagpapakita ng paggalang. O kanino man dapat. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit ay ang kanino man. Magaling. Ngayon naman, tungkol naman tayo sa panghalip na pamanggit. Ang panghalip na pamanggit ay ginagamit bilang tagapag-ugnay ng dalawang pananalita. O sa Ingles, ito ay tinatawag na relative pronoun. Mga halimbawa. So class, ay yung dumdumon na ang panghalip na pamanggit ay ginagamit bilang tagapag-ugnay ng dalawang pananalita. Gikumpres. Gipag-ugnay silang duwa ang dalawang pananalita nila. Mga halimbawa ng pag-uugnay. Ito ay na at nang. Halimbawa na salita. Ang babae na nanalo ay sa barangay namin nakatira. Ang no ang ginamit na panghalip. Magaling. Ang ginamit na panghalip ay na. Magaling. At ngayon, sa ikalawa naman tayo. Ang paa ng kalabaw ay malaki. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit na panghalip ay na. Magaling. Palakpakan ninyo mga sarili. At ngayon, tapos na tayo sa ating aralin ngayon. O yung lesson natin ngayon. At ngayon, meron akong mga tanong na dapat ninyong sagutin. Okay, handa na ba kayo mga bata? Okay, handa na kayo. Unang tanong. Mag-iipon ako ng pera para maipambili ng gamit sa eskwela sa darating na pasukan. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Magaling, Haris. Ang ginamit na panghalip ay ako. Palakpakan ninyo si Haris. Ngayon, sa ikalawang tanong naman tayo. Ang bag na ito ay pasalubong ni Tia Isabel mula sa Hong Kong. Ano ang ginamit na panghalip? Ikaw, Haris. Ulit. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit na panghalip ay ito.
Magaling, palakpakan ninyo si Hares. Sige, sa ikatlong naman tayong tanong. Sino-sino ang kasama ni Martha pumunta sa Baguio? Ano ang sagot? Ikaw, Cassandra. Magaling. Ang ginamit ay sino-sino. Ika-apat, bawat tao ay may karapatang maging masaya. Ano ang ginamit na pangalip? Ikaw, Cleo, ano ang ginamit? Magaling. Ang ginamit ay bawat. Palakpakan ninyo si Cleo. Ikalima, ang pumatay di umano ay isang lalaking may hawak ng barel na tumatakas sakay ng isang motorsiklo palabas ng malaking kalsada. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit ay di umano. Sunod na tanong. Ganoon na lamang ang panlulumo ng ina nang makita ang nakaratay na anak dulot ng pagkakasakit. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Ang ginamit ay ganoon. Magaling, Cassandra. At ngayon, kata ng mamasyal at maglakad-lakad sa plaza upang makita ang gayak na kapistahan. Ano ang ginamit na panghalip? Ikaw, Cleo, ano ang ginamit? Magaling. Ito ay kata. Magaling. Ngayon naman, diyan ko na lamang dadalhin ang mga donasyong halaman upang mailahanda natin sa pagtanim kinabukasan. Ano ang ginamit, Wiwi? Magaling. Ang ginamit ay diyan. Palakpakan ninyo si Wiwi. Ngayon, sa ikalawang tanong. Sa huling ikalawang tanong. Okay. Alin sa mga gamit na ito ang dadalhin natin bukas sa activity? Ano ang ginamit na panghalip, Hares? Magaling. Ang ginamit ay ang salitang alin. Ngayon, sa huling tanong naman tayo. Pawang kabutihan ang isinusukli niya sa kagandahang loob ng mga mamayan sa Cavite. Ano ang ginamit na panghalip? Magaling. Magaling, class. Ang ginamit ay pawang. Marami na pala kayong natutunan, class. At masayang-masaya ako kasi nakikinig kayo sa aking pagdidiscuss ngayon. Ngayon, kumuha muna kayo ng papel at ito ang inyong pagsusulit sa araw na ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang ito ay inyong sagutan at ipapasa dahil pupunta ako sa inyong bahay upang kunin ninyo ang mga sagot ninyo. Okay ba, Cleon, class? Magaling. Tapos na ba? I-screenshot na lang ninyo. Sige, class. Ito ang inyong takdang aralin at inyo itong sasagutin. Isasabay ninyo itong ipasa kapag pumunta na ako sa inyong bahay upang kunin ang inyong mga sagot. Yan yung takdang aralin. Okay, tapos na kayo? Okay, tapos na kayo. Ngayon, dito naman tayo sa ating wakas na panalangin. Tayo muna ay manalangin bago tayo magtapos sa ating aralin ngayon. Ating klase ngayon. Okay? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito kasi naibahagi ko na maayos ang aking mga aralin sa aking mga estudyante. Bigyan niyo po sila ng wastong pag-iisip upang sila ay makasagot sa aking mga katanungan
At sa ganon ay iiwan sila sa kapahamakan at bigyan niyo po kami ng maraming blessings sa araw na ito. At higit sa lahat, kami ay napapasalamat kasi nandito kayo na palaging gumagabay sa amin kahit anumang mangyari. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Bye-bye class! Thank you! Salamat!